Ang Kalupi, Buod, ni Benjamin P. Pascual. Ang Kalupi ay akda ni Benjamin P. Pascual. Ipinanganak siya sa Lawag, Ilocos Norte noong Enero 16, taong 1928. Siya ay isang kwentista at nobelista. Isinulat niya ang Kalupi na inilimbag sa Liwayway. Nagtrabaho rin siya sa Liwayway bilang comic editor at copy editor simula taong 1956 hanggang 1981. Ang Kalupi ay isang maikling kwento. Ito ay nagpapakita ng realidad na may mga bagay na hindi nabibigyang hustisya sa lipunan. Ang maikling kwento ay isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barong-barong upang mamalengke para sa hahandaing mga pagkain para sa pagtatapos ng kanyang anak. Nakarating na siya sa palengke, ngunit nang dumating siya sa panggit ng pasilyo at umakmanghahakbang na papasok, ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaking nakapantalon ng maruming maong, na nasa kahabaan ay pinag-ilang lilis ang laylayan. Nakasuot ito ng libaging kamiseta, punit mula sa balikat hanggang pusod, na ikinalitaw ng kanyang butuhan at maruming dibdib. Sa kanilang pagbabangga ay muntik na niyang ikabuwal. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. "Ano ka ba?" bulyaw ni Aling Marta. "Kay sikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas?" "Pasensya na kayo, Ale," sabi ng bata. Hawak nito ang isang maliit na bangus na tig-20 sa loob-loob ni Aling Marta. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. "Hindi ko ho kayo sinasadya. Nagmamadali ho ako eh." "Pasensya," sabi ni Aling Marta. Agad siyang tumalikod at tuloy-tuloy na pumasok. Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestida upang magbayad. Wala ang kanyang kalupi. Napansin ng kaharap ang kanyang anyo. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. Sa labas, sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit, nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang leeg. "Nakita rin kita," ang sabi niyang humihingal. "Ikaw ang dumukot ng pitaka ko? Ano? Huwag kang magkakaila," ang sabi ni Aling Marta. "Ano hong pitaka?" ang sabi ng bata. "Wala ho akong kinukuha sa inyong pitaka." May luha ng nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang leeg. Buhat sa likuran ng mga manunood ay sumulpot ang isang pulis. "Kung maaari ay sumama kayo sa amin sa outpost upang pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito." Tinanong ng pulis ang pangalan ng bata. Ito ay si Andres Reyes. Isinama ng pulis ang dalawa sa outpost. Nang makarating sila roon, ay iniwan muna sila ng pulis. Hindi nakapagtimpi si Aling Marta at hinablot ang bata. Sinaktan niya ito. "Kahit kapkapan niyo po ako ay wala kayong makikita sa akin," sabi ng bata sabay takbo ng walang lingon-lingon. Kasabay nito ang harurot ng isang sasakyan na siya namang dahilan ng pagkakaaksidente ng bata. "Kahit nakapkapan niyo pa po ako, wala kayong makikita sa akin." Ang mga huling salita na nasambit ng bata kasabay ng pagkawala nito. Namutla si Aling Marta. Tila
Sinisisi ang sarili sa mga pangyayari. Sa kanyang isip, ginawa niya lamang ang dapat gawin ni Numan, at para malaman ng lahat na ang nangyayaring ito'y pagbabayad lamang ng bata sa kanyang nagawang kasalanan. Sa kabilang banda ay naisip niya ang asawa at anak na kanina pa ay naghihintay sa kanya. Inisip niya kung paano makapag-uuwi ng ulam samantalang wala na siyang pera. Nangutang siya sa tindahan ni Aling Godyang. Nang siya ay makauwi, sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. "Saan po kayo kumuha ng pambili, inay?" tanong ng anak. "Saan pa? E di sa pitaka," ang sabi ni Aling Marta. "Ngunit, naiwan mo ang iyong pitaka. Kumuha ako ng pambili ng tabako at nalimutan kong ibalik sa nakasabit mong bestido," sabi naman ng kanyang asawa. Noon rin ay naalala ni Aling Marta ang mga katagang sinabi ng bata na kanyang pinagbintangan. "Kahit nakapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin." Hanggang sa muli, paalam. Oops, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat!